Alas 5:10 na, 1 Western Visayas na. Alas 5 Gs na, 1 Western Visayas na. We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Mga balita, gatututukan, subong sa One Western Visayas. Dako nga bahin sang Metro Manila naka-eksperyensya sang madalom nga pagbaha. Iloilo City kag Bacolod City. Ano bala kahanda sa tion nga may kaangay nga pagbaha? 4 million pesos nga balor sang smuggled nga sigarilyo nakonpiskar sang kapulisan sa isa ka Chinese national sa La Paz. Lalaki patay sang gitiro sagwa sang ilimnan sa banwa sang Pavia. Remen na hulikam. Kag ginatos ka pamatanon halin sa Western Visayas kag Romblon. Nagtipon sa Archdiocese of Haro para sa Regional Youth Day 2024. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Mayong hapon, live sa GMA Iloilo Station. Ako si Gertrude Charlatan. Kag ako naman yung kabusay ng Pretos Live. Hikan diri sa GMA Bacolod Station. Mga kapuso, lapnagon nga baha na eksperyensyan sa dako nga bahin sang Metro Manila bangod sang habaga. Mga puso Disaster Office ng Iloilo City ginapahandaan man ang kasubong ng insidente sa syudad. Si Kim Salinas sa Katutok Live gikan sa Barangay Taft North, Mandurriao, Iloilo City. Kim, anong latest? Jert Adrian ginkangawan sa pila ka mga Ilonggos nga posible man magluntad diri sa syudad sang Iloilo ang kasubong nga pagbinaha nga natabo sa madamo nga bahin sang Metro Manila sang Damlanglang. Madalom sa gihapon ang baha sa pila ka bahin sang Metro Manila bangod sang pagbubo sang ulan dala sang habagat nga ginpawaskog ni Bagyo Karina. May pila ka mga residente nga nag-evacuate bangod naglapaw ang tubig sa ilabalay. Ang iban, wala sang may nasalbar nga gamit. Si Tatay Crisostomo nga tumandok sa Kabatuan Iloilo nga nagapuyo na sa karon sa Rodriguez Rizal, isa man sa naka-eksperyensya sa pagtaas sang tubig baha. Suno sa iya, humalin sa nagsaylo ini sa Rizal sang 2013, ini ang labing unang ation nga naglabot sa hawak ang tubig kag ginsulod ang ilabalay. Pamatong ko lang gamit sa prungkuan kag lamisa. Dating, oo, mga wag ganit siguro taga sa oras. Sulod kitlat blay. Ilimas-limas ka anak ko. Sabi, tulad yan. Tagadalom mo. 2008 sa naka-eksperyensya sang kasubong nga sitwasyon ang mga pumuluyo sa syudad kag probinsya sang Iloilo bangod sa paglaslas ni Bagyo Frank. Ang insidente ang gintunaan sang kamatayon sang madamo nga mga pumuluyo. Lapnagon nga baha ang nagluntad sa Metro Manila kag pila ka bahin sa Luzon sang nagliligad nga mga inadlaw. Pananglitan, magluntad dinhi sa syudad sang Iloilo. Handa bala ang Iloilo City LGU? Sa piyak sa madasig nga pagsakas ang tubig sa pila ka lugar sa inoras nga pagulan tungod sa problema sa drainage, handa kuno ang Iloilo City LGU. Mambang naton nga ang city naton na already prepared. Sadyang naton yung mga resources na upod sa aton yung mga partners man. So already naka-ready naman kag prepared to be deployed if ever may stimulated ang incident. Pila sa nahimo kag ginahimo sang Iloilo City DRRMO amo ang paghawan sang nagasablag sa mga waterways. Handa naman ang contingency plan sa tion sa pag-ulan-ulan. Sa masami ginabantayan sang CDRRMO kung magtupa ang mamunog nga ulan amo ang Dungon Creek nga amo ang una nga ginabaha. Isa sa mga ginatudlo rason sang pumuluyo amo ang pagkitid sang creek tungod sa pagtambak sang pangpang sini nga tugas sang proyekto sang gobyerno. Ang pila ka pumuluyo sa Barangay Taft North, Mandurriao, panawagan ang relocation site. Gusto namon gid magsaylo gid kanina kami kagwantay sang bahay. Oo, yan to so nang yan namon din pa kami masaylo kay way man kami saylohan kun tagaan nila kami saylohan din saylo man eh. Jert ginpahayag sang Iloilo City LGU nga gin-relocate na ang mga pumuluyo diri malapit sa suba apang padayon sila sa gihapon sa pagbalik
diri sa Dungon Creek. Jert? Malamogin nga salamat Kapuso Kim Salinas. Mga puso, sa Bacolod City naman masaming nga pagbaha sa barangay Banago. Ginakalarma sa mga residente. Pagtambak sang duta sa proposed home housing site. Ginaligar rason sang pagbaha sa lugar. Yaring balita nga itong gintutukan. Wala man bagyo o kon ulan subong nga Webes apang ining sitwasyon sa Purok Paraiso, Sitio Sibukaw, Barangay Banago, Bacolod City. Humalin kagabi, malapit hawak na ang baha nga nagsulod sa mga pamalay. Napuna na, wala pa nagsubside ang tubig. Posible maglawig pa ini sa pilakadlaw, suno sa mga residente. Ang inayo lang namon, di nga tagaan lang aksyon, bisan gamay lang, bisan provisionary lang la, para hindi lang may matamaan. Perwisyo ni. Makita namon yung ilagaga pa kadto pa karimo. Kang mga kuan pa barang ilaga kadlag ko. Ang among pagdidalagyan tama kahigko, magdapat simang talsik sang tubig kakaton. Ginakabalakan ang maging kaimtangan sa mga estudyante kung magsugod na ang klase. Ang tiyong ay ni, ginaba na lang iya hinablos, agod makatabo. Ano kayo hinablos mo dalo, hindi man ka, ano kayo natakaso sa lalo, ti danaw pa o. Hasta sa tuhod yung, yung Nagakabalaka man ang mga residente sa sakit nga makuha bago nagasamo ng tubig baha kag basura. Mga pusa mga residente diri sa may Barangay Banago ang nagpahamtang nalatayan. Ang iba naman niya nagpamutang sang ginatawag ng mga sandbag ugaling ang ila mas ginakablakan bangod may ara man ang lain nga makasapatan nga nagatuhaw sa iladalan in kaso gani mamunog ang pag-ulan. Oo, isang kong gabi nga rin mga manog patupong sa diyo. Pagkatapos, ano ginaubra nyo nung? Ati, panalangin ako ng kamong kalipakay para nga malagyo lang eh. Makapila na kabeses nga ginreklamo sa mga residente sa barangay ilang sitwasyon. Ginapatihan ang pagbaras ng tubig ang resulta sang pagtambak sang duta sa proposed home housing site. Amo na aton nga proposed housing project for the home. That's the reason why gina-elevate naton. So ang akong engineering solution ginadala is for the water maka-cross sa dalan na kinahanglan naton butangan sang cross drainage. Ang proposed site ang propiedad ni Gonzales. Giniduso man sini ang clearing sang pila ka mga balay sa lugar agud pahamtangan sang alagyan ang tubig baha. Samtang nagapanghandaan na sang food boxes kang evacuation centers ang Bacolod City LGU kung magluntad sa syudad ang kaangay nga pagbaha sa Metro Manila. Okay, preparar na ito subong. Kaya siyempre, ginaibitar ta pala nga may mga sitwasyon pang matabong hindi nami. Like may death pa during sa mga calamities. Para yun man ang pagsikyar sa mga drainage system nga masami nagabara bangod sa basura. Gindiklag namon, kabalo ka may unod nga 20-liter container sa sulod. Aside sa mga plastic bottles nga daw damo-damo. Opo, Kiril Casillo, Adrian Priatos, 1 Western Visayas. Lalaki patay sang gintiro sa Pavia, Iloilo. Biktima ginatudlo unang nang garit-garit sa grupo sang suspect. Krimen nahuli ka. Si John Sala nakatuto. Makitaan sa CCTV footage kay nga nagasinadya sa pagkanta kag pag-inom-inom ang mga customer sa isa ka resto kag KTV bar sa barangay Ungka 2 Pavia, Iloilo kay inas ang kagahon. Apang may isa ka lalaki nga nakaitom sang bayo ang ginkilala kay alias Nonoy kaupo ng ambyan sininga naka-stripes nga long sleeves nga ginkilala naman kay alias Junjun nga kargado na sang makahulubog nga ilimnon. Suno sa tagdumalahan sang bar nagapamilit pa kunong duwa nga mag-order sang dugang ilimnon apang nagpamalibad na ang tag-iya. Nadesisyonan sang duwa nga magwa na lang sa bar apang sang yara na sa portahan, nakadungan nila gwa ang isa pagit ka grupo. Pagwa sa perta, doon na nita bala ang biktima. Pagpaupod sang suspect, nanita sila sa biktima, ito sila nag-i-size na sa gwa. Tiklod sa tiwayman sa gintandog. Ang pag-initay sang duha ka grupo ang naglabot sa gwa sang bar. Sa separado nga CCTV footage, makita ang konfrontasyon sa gwa sang bar. Tub-tub nga ginlampusan sang isa ka lalaki sang iya helmet si alias Nonoy. Ginpulihan man ini kastigo sang pila pagid ka mga kalalakinan. Sa nagpalagyo ng mga sospek nagbalik si alias Junjun kag nang hangkat. Sang nagpalagyo na ini, gulpiyada na lang ang may nabatian nga lupok ang mga tawo sa palibot. Dili na kag dakitan ang lawas ni alias Junjun nga nagahapa sa dalan kag may igo na sang bala sa ulo. Gindala pa ini sa ospital apang indeklarar nga dead on arrival. Nga nakita naton ining napatay no, ang aton nga victim, nagakapot ini siya sang barbecue sticks. Actually, makita naton nga siya ang siya nag-instigate sang gamo.
Na-recover sa lugar ang basiyo sa ginapatihan kalibre 38. Nagapabilin sa karon nga at large ang gunman pati man ang makaupod sini. Apang nahibaluan nga lunsay mga residente sang takas haro ang mga ini. Wala kita sing nakuha nga daw positive response no with regards to pag-surrender sining aton gunman. But the rest of the suspects no positive ang nakuha nato and they are willing to cooperate. Ubuod kay Hans Disierto, John Sala. Buona, Western Visayas. Mapu sa regional office naman sa DOH sa Negros Island Region ipahamtang sa Dumaguete City. Pila ka mga opisyal sa Bacolod City dismayado sa mas malayo pagid nga lokasyon. Yaring balita nga itong gintutuga. Kinkumpirma ni DOH NIR Director Dr. Razel Nicahao nga ginahikot na ang pagpatukod sa regional office ng DOH sa Dumaguete City, Negros Oriental. Apang antes ini, magarentaan ng DOH sa isa ka interim office o contemporary site, subugod sini nga tuig, samtang wala pa sa pinal nga lokasyon nga pahamtangan sa regional office. Because it's in the law, no? And that is what has been agreed by the legislator. So we will definitely stick to the intent of the law. No? Pero dito sa initial planning namin, klaro kasi that there has to also be access to the regional services here. Kung sumasamahon, mas malayo ang biyahiyon gikan Bacolod City padulong sa Dumaguete City kaysa sa magtabok sa Iloilo. Dismayado man, wala nagakadulaan paglaom ang mga opisyal sang syudad sa katuyuan sang bago forma nga rehiyon. It's somewhat a big brother helping a small brother. Namo ng konsepto sinang abuligan ang Oriental kapadasig man tong ekonomiya to make it at least in favor man sa mga pumuluyo sa Negros Occidental, maskin satellite offices lang. Apisar plasado na, nagalaom ang chairs ng Committee on Health sa Bacolod City Council nga masaylong lokasyon sang DOH Regional Office. We're still hoping no, that everything will come close to us. No? Samtang, handa na nga sugdan ang konstruksyon sa Bacolod City Health Complex sa Barangay 20. Masobra 200 milyones pesos ang pondo sini, halin sa bilyones nga loan sa LGU. Dua ka building ang ipatukod nga may tag-apat ka panalgan. Opod, Kiril Quisillo, Adrian Priatos, One Western Visayas. Ginatos ka mga pamatan-o nagikan sa Western Visayas kag sa Romblon nagpakigbahin sa Regional Youth Day sa Archdiocese of Haro. Ini ang gintutukan ni Julius Bilacaol. Aminado nga isa sa mga biktima sang misinformation sa social media ang pamatanon nga si Christian sa Negros Occidental. Pag-search ko sa sinang nga movie kay dumanugwa pa lang sa sinima nga movie pag-search ko sa Facebook kabi ko may hara na mong tapos pag tumo ko sa link milaing gali nga link ang nagagawa. Si Chelsea naman sa Bacolod City nag-share sang sala nga impormasyon. Na-feel ko is I'm scared kaya nakadisseminate ko sala ang information. Ang misinformation ang isa sa mga topiko nga gintalakay sa 4 ka adlaw nga Regional Youth Day nga ginpatigayon sang Archdiocese of Haro. Ini ang ginapasakupan sang kapin 800 ka mga pamatanon nagikan sa 8 ka mga archidioceses kag dioceses sa Western Visayas kag sa Romblon. Ang pagkilala kag pagpakigbato sa misinformation ang ginpatpat ni GMA Regional TV news producer Kim Salinas. Sa social media, usually ginakuha ang source of information sa mga kabataan. So they are prone sa ginakabig naton nga peke nga balita. That talk about, no, it is very important nga ma-discuss ani sa ila because para maka-decide man sila bala sang sakto kag maayo. Sanday Christian kag Chelsea, ginakabig naman nga tuman ka mapuslanon ang ihibalo kaangos sa misinformation. Mas mayo nga kung suron mo gid gali dapat gali. Upod kay Romel Porquia, Julius Bilacaol, One Western Visayas. Mga kapuso, nagsapol naman ang mga punong barangay sa distrito sang Haro kaupod sa Iloilo City Traffic and Transport Management Office patiman sa Land Transportation Office kay sa agagod solusyonan ang problema sa illegal parking. Ginpatpat sang tagsa ka punong barangay ang mga dalan nga masami may naga-on-road parking ang dalagko nga mga truck. Isa sa mga natumod ang C1 Road sa Takasharo. Sunod sa punong barangay, hingyo nilang matag-iya sa mga truck nga maghimo sa sistema agud wala sang mag-illegal parking sa mga dalan. Padumduman nga sa nagligid ni semana nagsapol man ang mga punong barangay sa Lapus District tuwi sa problema sa illegal parking. Kung magpasaway mga truck, ini ang ipaidalom sa Klampe.
Kini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Mga kapuso, isa ka Chinese national kag-kaupod sini nga Pinoy arestado sa makuhaan sang kapin 4 milyones pesos nga smuggled nga peke nga mga sigarilyo. Si John Sala nakatuto. Arestado ang Chinese national ginkilala kay alias James, 59 anyos, kaupo ng Ilonggo nga si alias June matapos madakpan sa operatiba sang 4th Special Operation Unit sang Maritime Group sa raid nga gitpatigayon sa bodega sa Lopez High na Sur La Paz kagabi. Ginapanag-iyahan sang Chinese national ang bodega nga nagapuyo diri sang halos 12 ka tuig na. Nagsugata sa raiding team ang kinarton sa mga iligal nga kontrabando. 80 ka karton sang peke nga sigarilyo nga nakuha sa sospek. Pila sa mga iniya mga brand nga mabakal man diri sa Pilipinas, apang ang iban ang hindi pamilyar sa mga merkado. Nag-coordinate sa si Fort SOU sir sa Japan Tobacco Incorporated sir to identifying fake ang sigarilyo sir. Hindi ni sa pwede sir mo kay fake ni sa or otherwise sir why ni sa sir ma-approve sang aton government. Ang iba ni sir why pasing mga nablan sir may mga marka sir nga kung anong cause niya nga health damage sa aton, which is also sir ay violation na sir. Gintingon sa news team ang makuhang bahin sang duwa ka mga sospek apang nagpaiway na sila nga maghatag pa sang pahayag. Sa investigasyon sang kapulisan halin sa Malaysia ang peke nga mga sigarilyo kag ginpadala sa mga Muslim nga negosyante gikan sa Metro Manila. Ginapadala man sang Maritime Police ang posibilidad nga konektado sa pila ka negosyante kag sa iban pa nga mga nagapasulod sang kontrabando sa rehiyon, bangod daw kahapos lang kuno sa ila ang magpasulod diri. Ipalis lang namon sir liwat kay ti may mga other contrabands naman sir mo. Previously sir nag-concentrate kita sa drugs, then may aran na naman sir nga ang aton to sa una sir nagpadugang pa kita sang aton sir nga K9 unit para lang sa illegal drugs, may ara na naman subong sir, sigarilyo na naman nagsulod. Mas ginapasangkad na sa Regional Maritime Unit ang ila operasyon kag mas hugto ng ila intelligence monitoring. Upo kay Hans Tisherto, John Sala. 1 Western Visayas. Mga ID naman yung ikuhan litrato sang ginapatihan Chinese national ginakablakan sang NBI Bacolod City nga maggamit sa pagpang-scam. Yaring balita nga itong gintutuka. Ginakabalakan sa National Bureau of Investigation sa Bacolod City posible pagluntad sa nagkalain-laing na financial online scams bao sa insidente nga pagpamakal sa national IDs sa isa ka ginapatihan Chinese national. Posible man maggamit ang sensitibong impormasyon sa mga residente sa pagpameke sa birth certificate kag iban pa nga records suno sa NBI. Ginagamit yan dun sa mga extortion at saka mga blackmail na modus operandi. Usually para ipadala kung ano man yung ina-extort nilang amount. Ginatutukan man sa NBI ang ginaaligar upod sa Chinese national nga lalaki nga si alias Mark, isa ka Pinoy. Suno sa mga residente sa boundary sa Barangay Estefania kag Vista Alegre, mas madasig sila nga nahaylo sa pagpatag ni alias Mark. Pila sa ila ang nagupod pa sa mall kung saan may pwesto babae nga Chinese national agud mas mapadasig ang ilang transaksyon kag makuha ang ginpasalig nga kwarta. Ang bana ni alias Roname, ginabasol sini bangod madasig na haylo kabaylo sang 400 pesos. Wala ka kabalo nga nang ginkuha ng mo idea mo't silingon, mayara na sila nga ideya nga gamito ng imo ID. Hindi lang yan ang imo ya itsura, kay isla na nila ya sa ilay mga tao dito ya sa ilang lugar nga pwede sila ya makakadto diya sa Pilipinas nga gamito ng inyo ID. Luyag man sa pinakaresidente nga magbulig sa investigasyon sa otoridad, apang wala man kuno sila sang may nakuha ang impormasyon sa nakatransaksyon nga Chinese national. Ang hambal sing insik, no need question ko, no need to explain. Wala iya-iyang dayon. Apang sa pagpamangkot, kung may aksyon bala nga himuon ang mga otoridad, hindi pa namin makasuhan hanggat walang complainant. Nakigangot ng NBI sa Bacolod City Police agud ipatawag ang ginapahayag Chinese national sa ila Talatapan. Opo, Kiril Casillo, Adrian Prieto, 1 Western Visayas. Mga kapuso, hindi mahatag sang Metro Pacific Iloilo Water ang mga dokumento nga ginapangayo
sa Iloilo City Council. Sa sulat nga ginpadala sang kumpanya kay Vice Mayor Jeffrey Ganzon, ginpahayag sang Chief Operating Officer nga si Angelo David de Berba nga bangod bunga sila sang joint venture agreement sa Metro Iloilo Water District kag Metro Pac Water Investment Corporation. Wala ini sang legal nga otoridad nga magpagwa sang amo nga mga dokumento. Apang bukas naman kuno ang kumpanya nga magpatigayon sa mga impormasyon nga kinahanglanon sang konseho kung ini ang pahanugutan. Matandaan nga sang Hulyo 2, ginhatagan sang napulo ka adlaw nga ultimatum sang konseho ang MPIW kag MIWD nga magsumeter sa mga dokumento kasubong sang joint venture agreement kag 5-year development plan. Kaupod sini ang pahayag nga posible hindi pagsuportahan sang konseho ang ginaduso nga water rate hike sang MPIW. I believe dapat i-inform sila kung anong concern ang ating stand. No? But it should be decided sa collegial. Wala ka collegial body na. Mabuso yara na sagwa sa Philippine Area of Responsibility o KUNPAR ang Bagyo Karina. Sunod na sining nga ginasubay ang southeastern China. Apang bisan wala ng bagyo sa PAR, wala gihapon nga nadula sa pag-asang signal number 1 sa Batanes, bawal posible gihapon ang mabaskog nga hangin kag tsansa sang ulan. Samtang padayon nga nagapalayo sa PAR ang bagyo, parayon man ang pagbutong sinis sa baga. Sa datos naman sa Metro Weather, pwede nga mabuhina na ang mga pag-ulan sa Western Visayas kumpara sa mga nagligad nga adlaw. Lakip sa mga posible ulanon ang pinakabahin sa Aklan, Antique kag Iloilo. Mataas man ang tsansa sang ulan sa ibang pakabahin sang pusod, ilabinigit sa Luzon. Mga kapuso, presyo sang isda nagsaka sa malapit 50 pesos kada kilo bangod sa malaing nga tiyempo. Ini ang gintutukan ni Zen Kilantang Sasa. Natalupangdan ni Nanay Librada nga nagsaka ang presyo sa mga balaklon ilabi na sa presyo sang isda diri sa Haro Big Market apisar nga market day tuman ka man sa gihapon sang baligyaanay. Makatilalong ko bakal kung maabot ang pensyon ko. Di ko makamatang adlaw maubos natin wala. Mantiner tanan-tanan mahal gulay, tanan way gid barato ya. Si Manang Lilibeth nagakinot sa ila ginasudan sa iya pamilya. Budget-budgeton mo lang sa pagsudan para makaigo man sa inyo kung ano kamo kadamo. Sunod sa mga manugbaligya, nagsaka sang halos 50 pesos kada kilo ang presyo sang isda. Pareho sang bukaw, pisogo, matan, gurayan, salmonete kag yellowfin. Kaya sa lain timpo sa panahon. Kaya budlay man dako pa sang isda ka mo timpo kadagko sang balod. Iba nadlok kung magpanagat. Ginapananaw nga posible magmahal pa ang presyo sang isda kung magpadayon ang malaing nga tiyempo. Upod kay Cirilo Randuque, Zen Kilantang Sasa, One Western Visayas. Makapuso pagsaulog naman sang 46th National Disability Rights Week sa Bacolod City na sentro sa maghatag oportunidad sa mga may kasablaga sa lawas. Yarig balita ang aton gintutukan. Nag-ugyo ng masobra 40 ka PWD organization sa Bacolod City agud sa ulog ang 46th National Disability Rights Week. Sentro sa okasyon ang panawagan ng mahatagan job opportunities, duga nga bulig medikal kag pondo para sa mga may kasablagan sa lawas. Ang mga PWDs dapat tatagan gid sang importansya pinaagi sa ginatawag natong inklusyon at hindi diskriminasyon. Ginaduso naman na sang grupo sa mga visually impaired sa Barangay Mansalingan ang life skills training para sa mga pamatanon nga PWD. Kay para mga continuous bala ang kay kung wala na kami na sila naman so maka go on sila sa life nga sa ilaman Samtang ginatutukan naman sa mga eksperto sa Development and Behavioral Pediatrics. Ang kampanya nga mahatagan sang job opportunities kag real-world exposure ang kabataan nga kabahin sang autism spectrum. Shall we say, less opportunities for them, and this is our way as a private institution, a private individual, as a private group to sustain also the way wherein we can integrate them in the society. Ang Iloy nga si Imelda sang La Carlota City, nagapati nga equally capable kag able ang bata sini. Pinaka-importante gid sir para sa ulihing adlaw may future may ang siset nga bata ko. Ang mga pamatanon, excited na sila obra nga makuhaan source of income, kadaman sa ila, luyag mangin independent. Earning money. Then, earning money? Yup. What will you do with your money? For my needs.
and my wants. What are your needs? My bills when I start living alone. Panawagan sa mga advocates ng PWD kag autism sa mga negosyo nga mas mangin bukas sa workers with special needs nga may mga kapasidad man. Opod, Kiril Casillo, Adrian Priatos, One Western Visayas. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Baluarte Elementary School sa Molo, Iloilo City preparado na sa pag-umpisa ng klase sa Lunes, July 29. Opening of classes hindi maapektuhan na pisar nga may evacuees pa sa Bulutuan. Ini ang gintutukan ni Zen Kilantang Sasa. Nagapanghanda na ang mga manunudlo sa Baluarte Elementary School sa opening of classes sa Lunes, July 29, ilabi na nga nagsaka ang number of enrollees subong nga tuig. May siyam naman ka classrooms ang ginagamit bilang evacuation center sa mga residente nga ginhalitan sa mabaskog nga balod kag nasunugan sa Molo. Apisar sini sunod sa school principal, hindi naman maapektuhan ang ilang pagpatigayon sang klase. Ang kinder pwede siyang for the meantime hindi lang maka-start gid sang klase kay ang mga kindergarten teacher are on training. So ang ilang mga rooms more or less, amuning amon yung contingency plan nga i-transfer lang namon sila sa kinder room which is hindi siya magamit for the opening of classes. Ang Iloy nga si Serena nagakabalaka bangod wala sang uniform kag school supplies ang iya bata nga mano grade 4. Naano dinhi sang balod nga naguba sa madamo nga balay sa coastal area sa Barangay Boulevard. Naka-enroll ng bata ko, mga live births ng bata ko, mga mga ilan-lanon sa ubos gid siya. Ang ginasoksok namo pangatag na lang sa mga taong nagbulig sa amon. Ginpahayag naman sang bulutuan nga ipatuman sa gihapon ang no collection policy and no required uniform. Samtang sa Iloilo Province, yara na sa 294,455 ang mga kabataan nga naka-enroll halin sa kindergarten tubtob senior high school. Prioridad naman sa Department of Education ang ikaayong lawas sa mga estudyante sa pagbalik sang klase, ilabi na nga nagadamo ang kaso sang dengue kag iban pa nga waterborne diseases. In-reiterate man naton sa mga schools ang atong sining washing schools program, no, water, sanitation and hygiene nga program sang Department of Education even before sang pandemic kag whether tag-ululan man na or hindi. Samtang sa Negros Occidental High School sa Bacolod City, preparado naman ang mga manunudlo sa pagbukas ng klase sa Lunes. Nakapatigayon na sang clean up sa mga hulot klasehan kag briefing sa mga estudyante. So far with the turnout sang mga kabataan kag parents during sang Brigada Eskwela, na-prepare gid namon sang maayo ang classroom. And I guess we are ready for the coming school year 2024-2025. Upod kay Cirilo Randuque, Zen Kilantang Sasa, One Western Visayas. Patay ang 40 anyos nga construction worker nga si alias Mark sang Dao Capiz. Matapos ginaaligar nga na kuryente, samtang nagatakod sang kisame sa isa ka hulot sa Miagao National High School Bliss Project sa Barangay Kirayan, Takas, Miagao, Iloilo kahapon sang aga. Base sa investigasyon sa Miagao Police, nagatungtong ang biktima sa metal scaffolding, nga nagatungtong naman sa extension wire. Ginapatihan nga bangod sa bugat sa scaffolding, nagisi ang wire nga gintunaan sang insidente. Nakapalagyo ang subject sa drug buy-bust operation nga ginpatigayon sang Regional Police Drug Enforcement Unit 6 sa Barangay Kalaparan, Arevalo, Iloilo kagabi. Apang nadakpa naman ang kaupod sini nga menor de edad. Ginkilala ang menor kay alias Michael, 17 anyos. Samtang ang subject nga at large ang ginkilala kay alias Meg, 22 anyos, isa ka high-value individual. Na-recover sa operasyon ang suspected shabu nga nagabugat sang 55 gramos kag nagabalor sang 374,000 pesos. Ginkumpirmar ni San Juan Molo punong Barangay Jose Maloto nga lunsay mga pangayaw ang mga persona nga nagkinagamo sang damlaglang sang ginpatigayon ang pageant sa barangay. Sa pagpanghusisa ni Maloto, lunsay mga residente sa Barangay Salvacion Habog-Habog Molo ang nagharana sa aktibidad nga si alias Janard kag ang mga nagkastigo sa iya. Gintinguhaan siningaw sayo na magtimbang nga kampo, apang lunsay nagdesisyon nga magpa-blatter na lang ang isa kag isa. Madumduman nga mag-serenade sa mga kandidata sang Miss SK Molo si alias Janard sang natabo ang insidente.
18 katawo ang napatay matapos nag-crash kag nasunog ang isa ka gamay nga eroplano samtang naga-take off sa isa ka airport sa Kathmandu, ang kapital sang Nepal. Ang eroplano amay sakay nga duha ka crew kag 17 ka mga teknisyan nga padulong kontani sa Pokhara City. Base sa impormasyon, nagaisahanon nga survivor sa insidente ang piloto. Ang insidente ang ginaimbestigaran na sang otoridad. Ang Nepal ang isa sa mga pungsod nga may hindi maayong record sa air safety. Duha ka tawo ang napatay matapos magluntad ang eksplosyon sa factory sang tequila sa Mexico. Ang aksidente ang nagluntad sang ang duha ka mga tangke nga ginagamit sa pagproseso sa ilimnon ang naglupok. May nagluntad man nga sunog apang gilayon nga napalong sa mga bumbero. Ginaimbestigaran naman sang otoridad ang gintunaan sang hitabo. Sa aton mga puso diri sa Western Visayas, nagsubong man sa aton mga puso abroad. Madamong kini salamat sa pagtutok. Ako si Adrian Priatos. Kapuso mag-isa kita kagibaluon ng mga balita tungod local news matters. Ako si Gertrude Charlatan, ini ang One Western Visayas, bugos nga puwersa para sa mas dako nga misyon kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungsod.